Broadcasting Region 1. This is BBS. Bicol Broadcasting Systems Incorporated. DWLV 91.9 megahertz. Your news and music stations. BBS. Basta Bareta. Sigurado. Alas 6:04. Hali sa BBS News Center Naga. Uyan ang mga nagbabaga. Let's go! Mga baretang sigurado. Ini ang BBS Primetime News. Ang atugang liwat marahin na aga po sa Nukabos. Ako po si Jonel Cuba. Sa headlines kan mga barata sa lado lokal, lado nasyonal. Signal numero 3 kan bagyong imong pinagbandera na kan pag-asa. Asa tuya pa nga pamayukan na mga barata sa lado nasyonal, President Ferdinand Marcos ipinagmalaki ang naging mabunggang pagbibisita sa parte kan Estados Unidos de America. President Ferdinand Marcos Jr. nag-abot na sa Pilipinas sa haliduman sa pagbibisita sa nasyon kan Estados Unidos de America. ICC pinaburan na nahagad kan kampo ni ex-President Duterte na isuspindi ang interim release decision kan tribunal. PNP Chief Turig nagkasa sa hamon na suntukan ni Basti. Grabe man si Bastiano, inaangat suntukan ang Chief PNP. Nagkapirang lugar sa parte mismo kan Pangasinan lubog na sa baha ni Nuliman kan bagyong si Imong. Mga lugar na nagdeklara ni State of Calamity na dagdagan pa uli kan epekto kan bagyo. President Marcos nagapayag asin nagistorya kan sa iyang mga kalakawan duman sa Estados Unidos de America. Iba pang pamayukan mga barata sa lado nasyonal. SOG Buying Rimulya gustong paatras an apila versus dilima sa kasong may pagkasabot sa parte mismo kan kasong droga. Sa tuya pa nga pamayukan mga barata sa lado nasyonal. Sa tuya pa nga pamayukan mga barata sa lado nasyonal, pag-apaw kan salog sapa sa Valenzuela, may kawayan na kausa kan baha sa Enlix. Nakakalaman sa mga headlines kan mga barata, an mga detalyes at yan pagkatapos nin pagirumdum. Ang atugang liwat marahay na aga po sa Nukabos. Ako po si Jonel Cuba. Sa detalyes kita kan sa tuyang mga barata sa lado nasyonal, pinaglalangkaw na kan Philippine Atmospheric Geophysical and Astronomical Services Administration of Pag-asa ang signal numero 3 o Tropical Cyclone Wind Signal number 3 sa nagkapirang parte kan na probinsya kan na Pangasinan asin man La Union ninuliman kan bagyong si Imong. Basado sa pagkakalkulo kan na Pag-asa, nakabandera ang signal numero 3 sa banwaan kan Anda, Buninaw asin na Bani sa probinsya kan Pangasinan, mantang duman sa La Union ang mga banwaan kan na Bagnota, San Juan, San Fernando City, Luna asin man na Balawan, nakabandera man sa signal numero 3 sa datos kan Pag-asa, nailing ang sentro kan bagyo sa distansyang 245 kilometros kan parte mismo kan Sora parte kan Bagnota sa La Union.
may patos-patos ining kusog nin duros na 110 kilometros an kada oras, asin may paburbugso na 135 kilometros an kada oras kan kusog kan na bagyo. Nakatalaan na asin nakabandera ang signal numero 2 sa mga lugar kan Ilocos Norte, Ilocos Sur, parte kan La Union, kan western portion kan Apayao, Cornel, Cabugao, Kalanasan, Abra, Kalinga, Mountain Province, Ifugao, Benguet, central portion kan Pangasinan, Agno, Burgos, Mabini City, asin Alimanos, Sual, Labrador, Bagalyon, Infanta, Dasul, Ligayin, Binmalin, Dagupan City, Calasiao, Santa Barbara, Mangaldan, Mapadan, Manawag, Lawak, Binalunan, San Miguel, San Nicolas, Puso Robio, Sison, San Fabian, San Jacinto, asin ang western portion kan Nueva Vizcaya, Cayapa, Santa Fe, mantang nakabandera ang signal numero 1 sa mga lugar kan Batanes, Cagayan, Kabalinaan, Babuyan Island, western asin central portion kan Isabela, Santo Tomas, Delpin, Albano, Quezon, Malinig, Quirino Rojas, San Manuel, Aurora, San Mateo, Ramon, Cordon, Burgos, Cabatuan, Cabangan, San Pablo, Santa Maria, Tumawini, Gamuluna, Macunacon, Alicia, San Mario, Nagilian, San Guillermo City, Asinmana, Kawayan City, Inhaw o yaon pa dyan ang Imchaki, kabali naman ang Iligan City, Andanan, Benito Sulubin City of Santiago, Renan, Mercedes, San Agustin, Dibalacan, San Isidro Jones, Seringman, Kaibanan, and Nueva Vizcaya, Quirino, Apsin, Partikan Apayao, ang nagkapira pang portion kan Pangasinan, Northing Partikan Central portion kan Zambales, Santa Cruz, Candelaria, Masilog, Palawig, Iba, Batulan, Cabangan, Tarlac, Western Partikan Central portion kan Nueva Ecija, Karanglan, Lupaw, Talugtug, Cuyapu, Nampikuan, Gimba, Science City of Muñoz, San Jose City, Pantabangan, Rizal, Yanira, Talavera, Santo Domingo, Quezon, Licaba, Aliaga, Saragosa, San Antonio, Jain, Cabanatuan City, Santa Rosa, General Mamerto, Natividad, Palayan City, Bungabon, Laor, pinaglalauman na maagi ang bagyong imong sa parte mismo kan Pangasinan at siya na pagkahapon antis ini maglandfall duman sa parte mismo kan Ilocos Region at siya na pagkabanggi o kundaiman sa agang amay nin pagkaaga. Sa iba pang detalyes kan sa tuya pang mga barata pa kita sa lado nasyonal sa katakod na bareta, ipinagapahayag kan Pag-asa Administrator Nathaniel Sermano o Servando na nagkaigwa kan interaction ang duwang bagyo na nasa laog ngunyan kan Philippine Area of Responsibility kinakabalian ini kan Tropical Storm Dante asinman kan Tropical Depression imong sinabi ni Servando na ninuli kan mas dominant ang bagyong Dante ini ana nakaka-attract ngunyana sa iro ni imong hinahatak kaniya tangani man magpasiring sa direksyon kan eastern duman sa parte mismo kan Taiwan pero antes magdiretso sa Taiwan malibot mo na ini sa parte kan Ilocos Region antes na magdalagan pa itaas an Fujiwara effect an ginibong apod sa interaction kan duwang raot nin panahon na kung saan magkataid sana. Sa iba pang detalyes ngunyan kan sa tuya pang mga barata pakita ngunyan sa lado nasyonal. Sa iba pang detalles kan mga barata sa lado nasyonal, si Davao City Acting Mayor Baste Duterte inapod lang asin ang inisiyan si PNP Chief Tory sa pagkasasa hamon kaniya makusog lang subuota ang nabuot ni Tory ninulita ni nakaposisyon sa pwesto. Inangat ni Baste ninsuntukan ang Chief PNP
huli man kan mga issue na kinakatubang kan pamilya Duterte. Ma-feel ng mga dabawen nyo. But, tingin ko, gagawin niyan harassment lang talaga. Doon na, Cory, Mr. Torre, sanay na ako sa iyo. Sanay na kami sa iyo. Kinidnap ko nga yung tatay ko eh. Okay na yan. Just do whatever you want. You have 2 years until finding mo kandidacy sa 2027. So, at saka may kaso ka na ngayon eh. Think about it. Gusto mo harasin mo lang ako. Kasi matapang ka lang naman, we have the position eh, pero suntukan tayo, araw ko makaya kita. Ganun lang. But you're a coward. Partikan mga pahayag ni Acting Mayor Basti Duterte sa pag-aangat na suntukan kay Chief PNP Nestor Torre III na kung saan huli man ka na mga pagpabursubot kani sa lado ka na administrasyon sa kaso na kinakatubang kana sa iyang ama. Medyo may pagkabutog-butog man talaga ini yung si Bastiano. Isipon mo, Chief PNP ang aton. Iba pa nga detalyes ka na sa tuya pa nga mga barata sa lado lokal. President Ferdinand Marcos Jr. ipinagmalaki ana naging mabungang pagbisita kani duman sa party mismo kan Estados Unidos sa pagbalik kani sa party mismo kan Pilipinas. Napabarata na bitbit kani ang mga nabilog na mga kasunduan para man sa party mismo kan negosyo na uminabot sa 21 milyones o bilyones dolyares na resulta kan pag-uurulay sa mga top executive kan global investment healthcare infrastructure asin man si may conductor firms. Napahayag ni President Marcos sinabi pagkatapos nini mag-abot sa Pilipinas. Visit to Washington, D.C. upon the invitation of U.S. President Donald Trump. This visit speaks of the breadth and depth of the alliance of the Philippines and the United States that span the various facets of our bilateral relations. At this brief visit, I had productive discussions with President Trump and with key U.S. government officials, including Secretary of State and National Security Advisor Marco Rubio and the Secretary of Defense Pete Hegseth. We reaffirmed our mutual commitment to further strengthening our long-standing alliance and growing our economies for the benefit of the people and in pursuit of our national interest. Partiyan ka na mga pahayag ni President Bongbong Marcos kanda magbisita naman sa Estados Unidos de Amerika asin sa iyang pagbolta digdi sa Pilipinas. Sa iba pang detalyes kan mga barata sa lado lokal, pinagatawan asin pinaburan kan International Criminal Court ang kaagadan kan kampo ni dating President Rodrigo Duterte na isuspende ang desisyon kan tribunal sa kaadagadan kan interim release sa gudnang ang mga defense lawyers and maibugta ka ang gabus na mga kinakaipuan ng mga dokumentos sa ipinagpalawas na majority decision ang pre-trial chamber 1 na sa indang ipaglalaban na pagpaluwas kan desisyon na may pagkasabot sa interim release sa kudang mahiling ang chamber na ini ang kinakaipuan na nakapalaman sa desisyon na kinontra ni Judge Maria del Socorro Flores Liara. Ang ruling na subuot ipinagpaluwas ni Judge Lulia Antinolya Mutok asin Judge Rene Adelaida Sophie Alafini Ganso sigun sa tribunal na an interim release proceeding na nakapalaman sa Article 60 Paragraph 2 kan Roma Statute na ana mga tao ana may warrant of arrest may karapatan na maghagad nin interim release. Inot ng pinagpagirumdum kan abogado ni Duterte na si abogado Nicolas Kaufman kan Hulyo 14, 2025 na an pre-trial chamber anday dapat
binibisto an interim release sagkudnang kan mga dokumentos na kinakaipuan makuaninda magigirumduman kan nagtalikod na bulan kan Hunyo kan hinagad kan kampo ni Duterte sa ICC an interim release sa dai binanggit na mga nasyones kung saan nakapalaman asin ipinagpaig ni Kaupman na digdi da inatawan si Duterte ni na anuman na kondisyon na nakapalaman sa warrant asin daiman banta ang dating presidente kaya kinakaipuan na aprobaran an interim release. Sa iba pang detalyes kan sa tuya pang mga barata kitang unyan sa lado nasyonal. Sa iba pang nagbabagang mga barata sa lado nasyonal sa BBS-FM, nagkasa si Philippine National Police Chief General Nicolas Torre III o inako sa naging hamon na nasuntukan ni Davao City Acting Mayor Sebastian Basti Duterte. Sabi kan PNP Chief na magayon na gamiton ang pagkakataon para makatabang sa mga digdi na tamaan kana bagyo asin man habagat sa Pilipinas. Handa subot ining makipag-areglo sa Araneta Coliseum nin 12-round charity boxing match para man makakuan ni na pundo. Kada round igwanin sponsor para mas madakulang pundo ada matitimus kana sambit na nga laban. Pupuunan man kan PNP Chief ang pag-insayo kan PNP Gym kung talagang seryoso o desidido si Duterte. Magigirumduman hinamon ka na Hoben na Duterte si Torre nasuntukan na sa nakita matapos ang pagkakaaresto ka na ama kaning si dating presidente Rodrigo Duterte kan bulan kan Marso ninhuli man sa pinagsasabing war against humanity sa International Criminal Court duman sa parte kan na Netherlands. Nakuha dusing round partner ala Pacquiao ang madadalan ta. Nguarin yan. Ang bihira no. Sa iba pang detalyes kan mga barata pakita sa lado nasyonal. Sa iba pang detalyes kan mga barata sa lado nasyonal, matarayumpong nakabalik sa Pilipinas si President Ferdinand Bongbong Marcos matapos man kan ginibong pagbisita kani sa US as in personal na pakikipag-ulay kay President Donald Trump kan nagtalikod na aldaw kan Miyerkules nin pagkabanggi o kasudma o minabot ang presidente sa iyang arrival statement siniguro kani ang tabang na idudul kan gobyerno para man sa mga naapektaran kan matinding pagbaha ninhuli man kan habagat asin man kan bagyo. Pinag-inkaminara ang publiko na apektado na magsunod sa mga kasuguan kan mga autoridad. Ipinagpahayag kan presidente ang nagkapira nga mga trayumpo sa pakikipag-ulay ki Trump na tratar man na anasambit na nga pag-uurulay ang nagkapira nga mga isyu manungod man sa seguridad mapadapit man sa parte mismo kan negosyo defense cooperation. Ipinagmalaki ni President Marcos na nakatimos siya ni naabuton sa $21 billion na investment pledge gikan man sa parte kan pakikipag-ulay sa mga business leaders asin na top executive kan manlain-lain ng mga kumpanya sa Estados Unidos de Amerika. Inimbitaran ni Marcos si Trump na magbisita manigdi sa Pilipinas asin magpartisipar sa Association of Southeast Asian Nation ASEAN meeting sa 2026 kung saan ang magiging host iyo ang nasyon kan Pilipinas. Sa iba pang detalyes kan sa tuya pang mga barata pakitangunyan sa lado nasyonal. Sa iba pang mga nagbabagang mga barata sa lado nasyonal sa BBS FM gustong ipaatras kan Department of Justice ang motion na pinagsampa dahil pa sa naman nahaloy kan mga piskal manungod man sa naging hatol kay Congresswoman Laila de Lima sa kasong may pagkasabot sa illegal na droga kung saan ipinapaatras
ni Justice Secretary Remulla anasambit ng motion na pinaghagad na baliktadon ang acquittal sa nasambit ng kaso. O beto kaya na sa insinampang motion kan mga piskal duman sa parte kan na Muntinlupa Regional Trial Court Branch 204 na mabaliktad ang pagkakaabsuelto ni ML Party List Representative Lelia de Lima base sa nagkapirang mga pahayag ni Justice Secretary Remulla. Sa iya na daang nakaulay si Prosecutor General manungod sa nasambit ng lakdang kung sa iyang pinagsugo na digdi iatras ang sinampang motion kan mga piskal asin sinasabing influential lang ini kan political agenda. Magigirumduman na day pa sa nahaloy nagsampa kan pinagapod na motion for reconsideration ang Department of Justice panel of prosecutors kontra ki Congressman de Lima. Hinagad dinda na maikonsidera ang naging desisyon kan Muntinlupa RTC pati naman ang pagdeklarang guilty ini sa nasambit ng kaso. Iba pa nga detalyes kan sa tuya pa nga mga barata pakitangunyan sa lado nasyonal. Sa iba pang detalyes kan mga barata sa lado nasyonal, dinipinsa ni President Ferdinand Marcos Jr. ang pag-anunsyo kan DILG sa suspension of classes asin trabaho kan gobyerno. Sangunyan si DILG Secretary John Beca Remulla ang nag-anunsyo kung mayo nin laog sa trabaho asin man mayo nin laog sa parte mismo kana klase. Iyan ninhuli man kana raot nin panahon o bagyo asin man pagkakaigwa nin uran asin pagkakaigwa manin ba bunga naman kanda bagyo asin man kanda panahon nin habagat. Uyan mga pahayag ni President Ferdinand Bongbong Marcos. So the dissemination of information is better. This is very simple. Because if there's ganun yan kasi halimbawa ikaw it affects you. Where do you go? Which website do you consult? Where do you so pagka ganito basta sinabi na the SILG will make the announcement and that is what's wala nang fake news, yun na yung katotohanan, yun na yung totoo. So it's just simple, it's just to make things clearer because sometimes nagkakaproblema because hindi naman malicious, misinformed lang. Tapos pinopost, sinusundan ngayon ng tao, mali naman pala. So, we're just trying to improve that system. Parte kan mga pahayag asin pagsurog pagdepensa ni President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. sa pag-anunsyo ni DILG Secretary John Beca Remulla na mayo nin laog nin klase sa mga pampubliko asin pribadong eskwelahan sa nagkapirang lugar kan nasyon na apektado kan bagyo kabalinaan mayo manin laog sa trabaho kan mga yaon sa gobyerno. Sa iba pang detalyes kan sa tuya pang mga nagbabaga nga mga barata pakitangunyan sa lado nasyonal. Sa iba pang detalles kan mga barata sa lado nasyonal, tinawan nina advice kan Department of Tourism DOT ang mga biyahero na ipag-uktaba muna ang planong pagbiyahe sa indang mga destinasyon na apektado kan mga paguran asin baha, bunga naman kan habagat asin man bagyong Danti. Ini matapos man nadigdi si ipahayag kana State Weather Bureau ang nagkapirang mga lugar sa parte kada Pilipinas na pwedeng makamati kana pinagaapod na disruption kabali sa mga busising binabantayan kan Disaster Risk Reduction and Management Committee asin man kan DOT. Iyo ana mga sitwasyon sa parte kan Cordillera Administrative Region CAR, National Capital Region, Region 1 Ilocos Region, Region 2 Cagayan Valley, Region 3 Central Luzon, Region 4A Calabarzon, Region 4B Mimaropa, Region 5 ang Intirong Bicol Region, asin Region 6 Western Visayas. Bunga kani sinugo kana sambit na ngayon siya ang mga travel na magdanay na updated
sa posibleng service interruption, site closures o pagbabago sa mga ruta. Abisuan man ana ahinsya ana tourism stakeholders na padagos na i-monitor and updates gikan sa National Disaster Risk Reduction and Management Council asin man ang State Weather Bureau para man sa kamugtakan kan panahon. Pig-ing kaminarman ana mga hotel, tour operators asin transport services na magpreparar para sa posibleng service interruption. Imposible o importante da subuot na digdi maipaaram sa mga guests an anuman na pagbabago sa serbisyo kabali na ang mga kanselasyon kan rescheduling. Siniguro man kan ahinsya na padagos na pag-response sa mga pangangaipo kan mga apektadong mga turista asin tourism stakeholders. Bukas man subuot an sa indang linya kan komunikasyon para man sa mga biyahirong mga ngaipunin tabang kung saan pwedeng apudan ang tourist assistance call centers na 151 tour 151-8687. Sa iba pang detalyes kan mga barata pagitangunyan sa Lado Nasional. Sa iba pang detalles kan mga barata sa Lado Nasional, nagpagirumdum ngunyan ang Philippine Health Insurance Corporation of PhilHealth na igwanin available na benefit package na idinisenyo tangani man na mapagian ang pinansyal na pasanon para man sa pagpapabulong kan mga ordinaryong hilang ngunya na panahon kan na tag-uran kabali digdi ang WILD o ang pinag-aapod na disease o water and food-borne illness, influenza like illness, leptospirosis, dengue na kadaglan na subuot ang kaso kapag panahon kan tag-uran ninuli man sa pagbaasida pagkakalantad kan kontaminadong tubig. Tanganing suportaran man ang mga miyembro kinakaipuan mga pamilya ang Philippine PhilHealth ang alok ni na sunod-sunod na hospital coverage na bunga kanasambit ng mga hilang para sa hilang na dengue, igwaman o mayo nin warning site. Pwedeng makapag-abil ka na benepisyong package na haabuton sa 19,500 pesos. Sa severe dengue, hemorrhagic fever, aabuton man sa 47,000 pesos. Sa leptospirosis mild o severe, abot sa 21,450 pesos. Sa hepatitis A, sa gunang 11,300 pesos. Asin sa acute gastroenteritis, iyan igwaman named 11,700 ang mga individual na nakamati kan sintomas arog kan trangkaso, pagkulog ni na lawas, asiniba pang sintomas ang sinasabing pig-advisean na magkonsulta tulo sa doktor para maiwasan ang komplikasyon. Ang mga barata sa kinaban nin karawat, barata sa Lado international asin man lokal, pagkatapos po nin pagirumdum. Ang atugang sa satuin detalles kan mga barata sa Lado lokal, bunga kan direktiba ni President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. na magkaigwanin ligtas, inklusibo, adaptive na resilient sa lado kan komunidad. Padagos ngunyan ang Office of Civil Defense OCD Bicol sa pagdul nin mga kaaraman asin assessment sa mga LGU sa Rion Bicol para man sa saindang preparasyon sa parte mismo kan kalamidad. Ini sigun ki OCD Bicol Regional Director Claudio Yukut, dagos-dagos ana sinasagibong
assessment sa mga local government unit kasumpay kan Gawad Kalisag Award sa paagiman kaniya nasusukol kun sagkud sa ang kakayahan kan kada local government unit LGU kunsinda nagsusunod sa ipinagtalaan na mga reglamentos. Magigirumduman na maabot sa partibismo kada 80 mga local government unit and tinawan nin onra sa Gawad Kalasaga Award kan 2024 kung sa 53 kani ang naging full compliance as in 35 and beyond compliance. Target ngunya na taon kan 120 mga local government unit sa parte kan Kabikulan ang maging beyond compliant kaya padagos ada pagdul kan OCD Bicol ni mga pag-titraining sa mga LGU na nagahagad nin tabang sa sainda. Sa iba pang detalyes kan mga barata sa lado lokal, activated na ngunyan ang Critical Monitoring Team CMAT kan Police Regional Office No. 5 tanganing masiguro ang timely monitoring as in response sa mga insidente na pwedeng mangyari sa epekto kan bagyo. Basado yan sa parte mismo kan PRO5 ang CMAT bukas 24 oras asin nakabantay sa parte mismo kan PNP personnel na nasugo na magkalap nin mga body data asin na mga relay na mga critical na mga impormasyon sa mga concern units tangani man na tulos na matawanin magkakadigong aksyon asin pagresponde kan mga miyembros kan Philippine National Police sa Kabikulan. Ang monitoring team nakipag-coordinar na sa parte mismo kan mga local government units LGU, Disaster Risk Reduction Management Council, DRRMC, asin iba pang mga stakeholders. Apuer kayan gabus ng mga pulis sa Provincial Office, PPOs, kabali na ang Naga City Police Office, NCPO, and activated naman ang sendang monitoring teams. Sa iba pang detalyes kan sa tuya pang mga barata pagitangunyada sa lado lokal. Sa iba pang detalyes kan sa tuya pang mga barata sa lado lokal, bunga naman o sa iba pang detalyes kan mga barata sa lado lokal, bunga naman kan kasuguan asin man sa paghahanda ang mga soldado sa parte kan Bicol Region preparado na magresponde sa mga posibleng maapektaran kan raot nin panahon. Siniguro ngunyan kan 9 Infantry Division kan Philippine Army ang preparasyon sa parte mismo kan sa indang lado sa Bicol na magresponde urog na sa mga posibleng maapektaran kan mamating raot nin panahon sa riyon darakan bagyo asinman kan habagat. Basado yan kay Major Frank Roldan ang Chief Division kan Public Affairs Office DFAO kan 9 Infantry Division da Philippine Army gikan pa kan maglaog si Bagyong Kresing. Sagkod ngunyan na igwanin raot nin panahon naka-alerto ang grupo kan mga Disaster Response Operation Team asin ibang units kan 9 Infantry Division sa parte kan Bicol tangani man na magtabang sa lado kan komunidad. Apuera sa mga soldados preparado sa buot ang mga military trucks, communication equipments asin iba pang mga kagamitan kan 9 Infantry Division kan Philippine Army na nakabase sa Kuta Elias Angel sa Banwan kan Pili Camarines Sur asin sa iba pang mga kampo kani sa Bicol Region nagagamit sa kada igwanin kalamidad sa Riyon Bicol. Inot na nagpadara ang 9 Infantry Division nin kasuguan sa saindang mga nasasakupan ng mga brigada o brigade asin na batalyon tamanganing i-alerto an sa mga Disaster Response Operation Team tangani na makatabang sa mga komunidad na posibleng maapektaran kan raot nin panahon. Sa iba pang detalyes kan sa tuyang mga barata sa lado lokal, pagbawal sa pagsangra kan ATM card kan mga miyembros kan Porpis, liwat na pinagpagirumdum sa Naga. Buyet Paderes sa detalye. Liwat na nagpagirumdum at
City Social Welfare and Development Office sa mga corpus beneficiaries kanaga na bawal isang raan ATM card. As in, kung sino man na beneficiary ang nagdibo ka ini, mabubugtak sa alanganin. Bagay sa nakapalaman sa City Ordinance, bawal man ini sa mga o bawal isa patakaran kan DSWD. May mga penalidad na atubangon ang mga ini sa oras na mapatunayan na kasangra sa mga ATM card. Sigon si Annabel Vargas, head kan DSWD, sinabi ka ini na nung wala payo man silang namumonitor arog ka itong mga kaaging taon na dakol sa mga ini ang dagos na inalis o inali sa ilistahan kan mga beneficiaryo. Sigon kay Vargas na intindihan naman nila o kanselang opisina kung ano ta nagsasangraan mga ilikan ATM card uli sa pangangaipuan sa pamilya, alagad ang iba, bisyo, bulang, tungit, asin iba pa. Para sa BBS News, Boyet Palares. BBS, Basta Bareta, sigurado. Sa iba pa niya itong detalyes kunyan kan mga barata sa lado lokal, ang DSWD sa Bicol, temporaryong nagsarakan sa indang mga opisina ninuliman kan makusog na pagbagunas kan uran daraman kan habagat. Temporaryo mayo nin transaksyon ngunyan ang DSWD Field Office No. 5. Crisis Intervention Section CIS Assistance to Individual Crisis Situation na program sa mga probinsya kan Albay, Camarines Sur, Catanduanes, Masbate, Sorsogon. Iyan nangyari kasudma sa kudnangunya na aldaw. Ini bunga naman kan Memorandum Circular number 90 poon paman na gikan sa parte kan Palasyo kan Malacañang, bunga man kan padagos na makusog na pagbagunas kan uran, mantang ang paglaog sa parte kan opisina kan DSWD duman sa probinsya kan Camarines Norte nakadepende pa man sa anunsyo kan lokal na gobyerno. So mga may transaksyon nagalat kan sa indang makukuha nga tabang sa parte kan DSWD urog na digdipo sa parte kan Camarines Sur asin sa siyudad Canaga, dai na magpirit tamayo po nin transaksyon, mayo nin opisina. Sa iba pa nga detalles kada sa tuya pa nga mga barata pakitangunyan sa lado lokal. Sa iba pa nga detalles kada mga barata sa lado lokal. Pinanginutan ni Camarines Sur Police Provincial Office Provincial Director Police Colonel Virgilio Olalia Jr. ang pag-inspeksyon sa sitwasyon kan Aro Aldawa Spellway duman sa parte mismo kan Nabua Camarines Sur kasud mga Miyerkules. Apuer kayan pinagbisita asin nag-inspeksyon man ada PNP Provincial Director kana Camarines Sur sa sitwasyon kana Madawon San Vicente Spillway duman sa barangay kan San Roque Madawon asin man Santa Elena Barasa Spillway sa Banwaan kana Bua Camarines Sur kon sa ini dai naagihan kanda tinampo kana o dai naagihan ang tinampo asin Spillway kana no man na klase ni na bikulo liman kana pagbaha kasudma. Iba pa nga detalles kan mga barata sa lado lokal. 16 na mga pasahero paduman sa parte kan San Pascual sa probinsya kan Masbate stranded ngunyan sa Pasakaw Port. Daryl Banyas sa detalye. Ninhuli sa raot ni na panahon asin man habagat, nagkansilar ng biyahe ang Roro na pasiring sa San Pascual, Masbate. Ninhuli sa maukusog na rapado nin alon asin manduros darakan raot panahon. Sigon sa manehamento kang Pantalan, maabot sa 16 na biyahero pasiring sa Masbate, ang stranded ngunyan sa Pasakaw Port na pwede pasubot madagdagan kung magpapadagos ang raot panahon. Patakod kay ni inasiguro kan lokal na gobyerno kan sinabit ng Banwaan ang tabang sa mga stranded na pasahero. Sa pagtinir kan mga stranded na ini sa lugar, libre man na nagtatao din kakanon ang lokal na gobyerno sa mga ini. Mientras tanto, sa katahod man na bareta sa raot panahon, meron na subuot ghost town ang praktika na fishing port kana Pasakaw Camarines Sur, ninhuli sa mayo ng nagduduong na fishing boat
digdi ning huli man sa makusog na duro sa tinghabagat kaya dai makalawod ang mga parasira. Sigon sa pahayag nga nagkaper ang mga parasira haros tulong semana na subuot naharog kay ni ang sitwasyon sa lugar ning huli man sa habagat apektado na ang hanap buhay sa lugar. Katakod kay ni pinagirumdum kan Philippine Coast Guard Pasakaw kan PNP Maritime Group asin man kan lokal na gobyerno ang mga residente asin parasira na likayan mo na ang paglawod para da maibitaran ang ano man na insidente sa kadagatan. Dagdag na bareta sa lado lokal, Daryl Banyas, Basta Bareta, sigurado. BBS Basta Bareta, sigurado. Ta iba pa nga detalyes kan mga barata sa lado lokal na ipadarana kasudma kan DSWD Bicol ana abuton sa 5,000 na mga relief facts duman sa parte mismo kan na probinsya kan na Camarines Norte. Ipinadarana kasudma ang 5,000 relief facts sa tauman kan namamating paburbugsong pagbagunas kan Uranda sa nagkapera nga porsyon kan Bicol Region. Ang lakdang na ini kan Department of Social Welfare and Development DSWD sa Kabikulan bilang suporta sa mga pamilyang apektado na padagos kan raot kan kamugtakan kan panahon ninhuliman kan habagat asin man kan bagyo na nakakaapektar ngunyan sa Bicol Region na ipadarakan sinampit na ngayon siya ang 5,000 family food packs sa nagkakantidad na 3.2 million pesos duman sa parte mismo kan probinsya kan Camarines Norte halifayan sa warehouse kani duman sa parte kan probinsya kan Albay itinaong nasambit ng tabang ng mga ayuda sa banwaan kan Labo na igwanin 1,728 para Kali 1,029 Santa Elena 742 Usip Panganiban 695 asin sa Kapalunga igwaman nin 806 na mga food packs. Iba pang detalyes kan mga bareta sa lado lokal sa tao kan pagbagunas kan makusog na uran sa parte kan na probinsya kan Camarines Sur lalaki binadil pa duman sa Pamplona Camarines Sur irido. Boss Okay Isminda sa detalye. Padagos ngunya na ginigibuan hot pursuit operation sa nangyaring pambabadil kasubagong alas 3 mag-ubagahon diyan sa banwaanin Pamplona Camarines Sur na konsain mga bandang alas 3:45 mag-umagahon kan mangyari ang pambabadil diyan sa barangay Batang Pamplona Camarines Sur. Sa report kan PNP Pamplona na konsain na tulos na pinagrespondihan ang lugar na sarot-subot na pambabadil ang ipinagapaabot sa pagikan mensahe gikan sa residente kan Batang Pamplona na konsain tulos man na nagresponde si Police Chief Master Sergeant Bernard Alipopo ang investigador kan insidente asen duman base naman sa investigasyon sarong may alias Nanuno 58 anyos residente kana sambitan ng barangay an yaon sa loob kan sendang harong nagtuturog alagad alas 3 magumagahon maribo kung subot ang sendang pinto na igwaning nagtutuktok na day pamaaraman na kung si Isay kung kaya tulos na pinagbukasan kan na biktima an pintuan sarong dinabistong persona an iyaon subot sa sendang pintuan na nakaitom na jacket asin naka face mask mantang ini an nakakupya na bigla nilang subot na buminunot nin na halipot na badil day pamaaraman na kalibring badil asin pinagpaputokan na nasampitan na biktima kan day panabistong suspect na tinamaan sa iyang parte kan sa iyang lawas mantang matapos na nasampitan ng pambabadil tulos na duminulag ang dinabistong suspect sa day maaraman na direksyon asin madiklom na porsyon kan nasampitan ng barangay mantang maresidan ng mga barangay opisyal tulos man na pinag-aragapan ang biktima na idalagan sa Bicol Medical Center sa pagikan barangay sa pagikan mga barangay opisyal asin barangay patient transport asin na idalagan sa Bicol Medical Center ang sambitan ng biktima nangunyan padagos sa pinagtatanay asistensya medikal sa Bicol Medical Center mantang ang PNP tulos man na pinagigiban hot pursuit operation sa nasambitan ng pambabadil asin pinag-aaram ang motibo kanday panabibistong suspect. Dagdag na bareta. Iran tama busuka. Dua. Tama kaining biktima. Sa puro salawas ang tama kay ni. Pero irido ini
At yaon ini sa BMC. Nadilyan sa laog kang harong. Sa laog kang harong, pagbukas niya kang pintuan, dumana buminunot ning badil ining dianabis tong suspect kan bukasan ng pinto alas 3 mag-umagahon kan magparatuktok sa indang pintuan. Okay. So padagos ko niya ng ginigibong hot pursuit operation kan PNP Pamplona. Dagdag na bareta sa Lado Local Oscar Menda, basta bareta sigurado. BBS Basta Bareta sigurado. Ang tabayanan sa BBS FM ang na-follow up na yan kana insidente ng pababadil dyan po sa Pamplona at dyan sa programang Radyo Banat. Sa iba pa nga detalyes kan mga barata kita ngunyan sa lado lokal naka-heightened alert naabuton sa 200 na mga trained personnel kana reactionary standby support force RSSF kana Police Regional Office No. 5 sa Intirong Kabikulan duman sa Camp Brigadier General Simeon E. Ola. Ninhuli man kan banta kan pagkakaigwanin baha, landslide asin iba pang insidente bunga man kana maraota na kamugtakan kan panahon sa Intirong Bicol Region. Pinagpanginuta ni Police Colonel Rocky Bausa ang Deputy Regional Director for Operation. Ana pag-inspeksyon asin na pagsiguro na talagang preparado ang mga tauhan para man na tulos sa pagrespondi sa anuman na emerhensya na apod sa parte kanda Intirong Bicol Region. Iba pa nga detalyes kana mga barata pakitang unyada sa lado national o lado lokal. Sa iba pa nga detalyes kan mga barata sa lado lokal, nagpagirumdum ngunyan sa publiko ang Department of Health sa Intirong Kabikulan na dai magkaigwakan pinagaapod na self-medication. Pinapaiwas kan Department of Health DOH ang publiko na dai kami naroon an sa diri na magkaigwan nin self-medication o pag-inom nin bulong basta-basta na mayo nin magkakadigong resita an doktor dai magparatubod sasabi kan ibang tao na inumon mo an bulong na ini ta ini an makakaray sa imo. Sabi kan na Department of Health sa Kabikulan ini pwede subuot na makaapektar an mga pinag-iinom na bulong o mga antibiotics na mayo nin magkakadigong resita kan na doktor asin sinasabing self-medication sa parte mismo kan na kidney asin baga kan na tao na magresulta lugod kana grabing kamatian. Dai subuot basta-basta mag-inom nin bulong na mayo nin magkakadigong resita ali sa doktor asin dai nagpapakonsulta dai magtubod sa ibang tao na iyo ang nagre-resita na mayo manin pagkasabot pag-abot man sa medisina. Sa iba pang detalyes kana sa tuya pang mga barata kita ngunyan mga tugang sa kinaban o sa luwas kana nasyon. Sa tuyang barata ngunyan sa luwas kana nasyon, nagpatanid ang World Health Organization sa saruga panginot na epidemya iyo ang chikungunya virus na kung sain nagmimiligro na magkuriyat sa bilog na kinaban. Ana pangapudan para sa tulos na aksyon tanganing maiwasan ini. Sinabi kan WHO na nakakuha ini nin eksaktong kapariyong palatandaan kana amay na patanid arog kana sarong dakulang outbreak. Duwang dekada da ang nakakaagi asin na gustong maiwasan ana padagos na pagkakaigwa kana pagbagunas kani tinawan doon ni Diana Ruas Alvarez kan WHO kung paano naggikan sa 2004 sa kudang 2005 sarong dakulang epidemya kana chikungunya ana nagtama duman sa India Ocean na tuminama man sa sadit na teritoryo kana sambit ng isla antis nagkuriyat sa bilog na kinaban na naapektaran ng haros sa kabangang milyon na katao. Sa press briefing duman sa Geneva, ipinagpahig ni Alvarez na nahiling kan WHO ang parihong pattern kan na naglataw ini
ipinagpahig ni Alvarez na arog ka nakalis na 20 taon ang virus nagkukuriyat ngunyan sa manlain-lain ng mga lugar sa riyon arog ka na Madagascar, Somalia, asinman duman sa Kenya, sa Europa, napabareta ang imported na mga kaso na sinasabing may relasyon sa outbreak sa Indian Ocean Island. Napabareta kan local transmission sa France asin na nadetect ang pinagtutubudan na kaso duman sa Italy. Nabanggit niya ang fatality rate kan sinambit ng kaso na may hababa sa 10%. Alagad kapag pinunana na bilangon ang milyon-milyon na mga kaso ana nagkaparang mga porsyento, pwede maging ribo-ribo ana babawianin buhay ana chikungunya virus ana na itatransfer sa mga tao sa paagi ka na kagat kan mga infected na mga babaeng namok. Digdi pinaka karaniwan na digdi na Aedes aegypti o Aedes albopictus kan sinambit ng namok pig-ing kaminar kan WHO ang mga tao na protektaran ang sinang sadiri sa paagi kan paggamit kan mga kubong refrigerant asin na dai magwalat nin stagnant na tubig sa mga parte mismo kanda sa indang mga harung kung saan na pwedeng magdakol ang mga namok asin iyo ang gikanan kanhelang na chikungunya. Bareta kita ngunyanda sa kinabanda o bareta kita ngunyanda sa kinabanda ni Karawat. Sa lado kanda basketball sa NBA, pinag-numrahan bilang 2025 NBA Summer League Most Valuable Player MVP si Utah Jazz Center Filipowski anda bagitong big man anda naggibo nin 29.3 puntos sa kada kawat kani asiniguan nin 7.7 assists sa kada kawat sa nasambit ng torneo na pinagpartisiparan kan sa iyang mga parariyo mga rookie asin na sophomore sa parte kan NBA players nagdadanay na 56% na shooting sa kabilugan kanaging impresibo man ang pinakawaran na 3-point shots na uminabot sa haros 40%. Maski ngani day naging magayon ang performance kan Utah sa bilog na torneo. Naging bastante na ana efficienting performance ni Filipowski asin iyan tanganing itausa sa iya ang MVP awards sa pagtatapos kan nasambit ng Karawat. Iyan mga tugangan kateripudan kan mga barata sa pangarangkan sa tuyong mga nakaibanan sa pagpaabot kan mga barata sa Engineering Department Sir Stephen Pavis. Ako po ang sinong para barata si Jonel Cuba. Mabalus kan sa inong pagantabay, mapasatuya pulugod, an biyaya patin an bendisyon kan mahal na Diyos. Basta barata, sigurado. BBS Basta Bareta, sigurado. Broadcasting Region 1. This is BBS. Bicol Broadcasting Systems Incorporated, DWLV 91.9 MHz. Your news and music stations. BBS Basta Bareta, sigurado. Alas 7:03. BBS Basta Bareta, sigurado. Mga tugang diwata, marahay na aga po sa Indugabos. Ako po si Jonel Cuba. Sa headlines kita kana sa tuyang mga barata sa lado lokal. Sa headlines kana mga barata sa lado lokal. Mga soldado sa parte na Bicol Region na preparadong magresponde sa posibleng apektado kan bagyo asinman kan habagat na nagaagi digdi sa parte mismo kan Kabikulan. Sa tuya pang pamayukan mga barata sa lado lokal. Mga motorista pinagabisuan inuli kan
isinara na spillway duman sa Santa Teresita, Barangay San Andres sa Iriga City. Sa iba pang pamayukan na mga barata sa lado lokal, on-site inspection ginibo dyan sa parte mismo kan na Batulik, ginibo kan na LGU Batu, Camarines Sur, asinman kan na DSWD. Sa tuya pa nga pamayukan na mga barata sa lado lokal, pagkaraot kan transformer kan na 75 kVA sa parte kan da Barangay Abilla, iyo ana naging rason kan mag-agang brownout sa nasambit ng lugar. Padagos-dagos ang paglipat kan mga poste kan kooperatiba kan Kaso Ricodos, alaga da problema paman giraray, taan nagkapirang mga may kadsadirin indaga abong magtugot na tinduganin poste sa paglipat dyan sa saindang mga sadiring daga. Mga baleta sa lado lokal, 3,000 pesos itataong tabang kada LGU kan banwaan kan o kampo kada sarua na binawianin buhay kan maantugan kan natumbang puon nin akasya sa Ocampo, Camarines Sur. Mandatory drug testing ginibo sa mga empleyadong lalaki kan banwaan kan Ocampo, Camarines Sur. Yan ang mga headlines kan mga bareta, ada mga detalyes at yan pagkatapos po nin pagirumdum. Paring Juan, kumusta? Mukhang big time ka na ngayon Napagtapos mo na yung anak mo sa kolehiyo. May sariling negosyo pa. Anong sikreto mo? Pagsusumikap, sipag at tiyaga lang sa pagsasaka, paring Pedro. Sumali ako sa grupo ng mga magsasaka at dahil sa kanila, nakatanggap ako ng mga libreng binhi at abono mula sa Department of Agriculture. Nakasali din ako sa mga training kung saan natuto ako ng mga makabagong teknolohiya sa pagsasaka. Nakakahiram din ako ng mga libreng makinarya na bigay ng DA sa kanila. Dahil dyan, mabilis akong nakaipon dahil sa nadagdagan ng aking ani at kita. Mainam pala talagang maging miyembro ng grupo ng mga magsasaka. Hindi lang ikaw ang uunlad, kundi pati na rin ang iyong kapwa magsasaka. Kaya ano pang hinihintay mo, paring Pedro? Tara na sa opisina ng Farmers Association namin. Sagot ko na ang membership fee mo. Hinihikayat ng Department of Agriculture ang mga magsasaka na magmiyembro sa mga farmers, cooperatives and associations. Para sa karagdagang impormasyon, makipag-ugnayan sa opisina ng DA Bicol, Barangay San Agustin Pili, Camarines Sur. Sarong serbisyo publiko ng Department of Agriculture sa Bicol. Ang atugang maray na aga ko si Jonel Cuba. Diretso na kita sa mga barata sa lado lokal. Isinagibo ka sudma July 23, 2025 aldaw kan Miyerkules kan Department of Social Welfare and Development DSWD Bicol asin man kan lokal na gobyerno kan Banwaan kan Batuk, Camarines Sur and on-site assessment sa Batulik sa nasambit ng Banwaan kan Batu sa Ringkunada mismong si DSWD Bicol Regional Director Norman Laurio kaibanan si Batu Mayor Enrica Manoya Dangkalan ana nanginot sa pagsagibok kan pinagapod na on-site assessment sa Batulik na konektado sa Bicol River Basin na ikinukonsidera na sarong critical na lugar kung sa indigdi aharalo-halo na tubig gikan sa mga pagtaraid ng mga banwaan na nagbubunga ni na peligro urog na kung makusog ang pagbagunas kan uran asin man na pagbaha. Kasabay kan pinagsasabing on-site assessment pinag-adalan man kan DSWD sa Bicol ang kamugtakan kan mga apektado nga mga parasira tanganing aramon an sa idang tulos na pangangaipo urog na ngunyanda na igwanin raot nin kamugtakan kan panahon na grabing nakakaapekto sa saindang hanap buhay mantang ang DSWD sa Bicol padagos an pagpapakusog kan pakikipag ulay sa mga local government units sa LGU sa riyon para man mas pang maparikas ana efficient na paghatod kan na tabang asin serbisyo sa mga naapektaran kan raot nin panahon bagyo asin man kan habagat.
Sa iba pang detalyes kan mga barata pakitangunyan sa lado nasyonal, dakulang tabang nagibo kan amphibious excavator na pinagsubli kan LGU Naga sa parte mismo kan opisina kan DPWH Regional Office No. 5 sa Bicol sa paagiman kan Regional Director na si Virgilio Eduarte. Pinasalamatan kan LGU digdi sa laog kan Naga ang DPWH ninulit na halian na mga bara sa mga drainage creek asin man waterways na yaon sa Naga matapos na linigon kan na excavator ang Sagup Creek sa parte mismo kan syudad, partikular na dyan sa Concepcion Pequeña, Naga City, mantang na isumitina kan LGU Andusing Flood Control Project proposal sa DPWH na isumiti naman ni Eduarte sa DPWH Central Office. Plano niyan kan LGU na makipag-ulay kay DPWH Secretary Manuel Bunuan para man pag-urulayan ang flood control project proposal para digdi matawaning kasimbagan ang problema sa laog kan Naga sa pagkakaigwa nin baha. Sa iba pang detalyes kan sa tuya pang mga barata pakitangunyan sa lado nasyonal. Sa iba pang detalles kan mga barata sa lado lokal, suspendido ang klase sa gabos na klase sa mga minasunod na mga lugar ngunyan aldaw kan Webes ninhuli man kan raot kan panahon. Iyan pinag-anunsyo kan sekretaryo kan DILG ang mga lugar na padagos na sinasabing suspendido. Iyo ang 25 nga mga lugar sa parte mismo kan apektado kan bagyo asin man kan habagat. Iyan ang Nueva Vizcaya, Ifugao, Mountain Province, Nueva Ecija, Quezon Province, Oriental Mindoro, Palawan, Marinduque, Seringman, Romblon, asin man Antique, Iloilo, Pangasinan, Benguet, Tarlac, Pampanga, Bulacan, Metro Manila, Batangas, Laguna, Rizal. Kabali sa mga suspendido ang klase, iyo ang mga lugar kan Bicol Region, Masbate, Albay, Catanduanes, asin man ang Sorsogon, Seringman ang probinsya kan Camarines Sur, mayo nin klase, ngunyan na aldaw. Sa iba pang detalles kan sa tuya pang mga barata kita ngunyan sa lado lokal. Sa iba pang detalles kan mga barata sa lado lokal, nagpaluwas ni napayag ang Philippine National Police sa parte mismo kan Kabikulan na nakaalerto ngunyan ang mga tawan kan Philippine National Police para mada sa bagyong Dante asin man imong ang PNP sa parte mismo kan kada probinsya kan Bicol pinagabisuan na dapat alertado asin na preparado ano man na oras na ana mga iniya apudan asin mada mag-assist sa parte mismo kan emergency response sa parte mismo kan Bicol. Iyan tanganing siguraduhon na ligtas gabos ang mga residentes a parte mismo kan Bicol Region sa tauman kan sa indang mga ginigibong mga preparasyon tinawandoon kan liderato kan Philippine National Police sa parte mismo kan Kabikulan na digdi gabos dapat mayo nin day off ana mga miyembros kan PNP sa panahon kan kasagsagi kan emerhensya. Uyan parte kan mga pahayag niyan ni Police Lieutenant Colonel Malu Kalubakid. In times po na ganito may mga calamity, alam na po ng mga kababayan natin na pag ang lugar nila is nasa low-lying area, so evacuation, yung mga evacuation centers natin is available naman, and then yung mga PNP personnel natin is naka-standby, alert tayo ngayon dahil po syempre kailangan ligtas po yung ating mga kababayan. And wag nilang kalimutan syempre yung kanilang mga go bag na alam natin na yun ang number one na kailangan ng
every person po sa ating area of responsibility. Party kan mga pahayag ni Lieutenant Colonel Malu Kalubakiv, ang tagapagtaram kana PNP sa riyon kan Kabikulan. Sa iba pang detalyes kan mga barata sa lado lokal, ana mga soldados kan Bicol preparadong magresponde sa mga posibleng maapektaran kan raot kan panahon. Siniguro iyan kan 9 Infantry Division kan Philippine Army na preparado and parte kan nga mga soldados kan Bicol Region na mag-responde urog na sa mga posibleng maapektaran kana raot nin panahon sa intirong Bicol Region. Sabi ni Major Frank Roldan, ang Chief Division kan Public Affairs Office DFAO kan 9 Infantry Division gikan man sa parte kan sa indang tropa preparado ang Disaster Response Operation Team kan manlain-lain ng mga unit kan 9 Infantry Division kan Philippine Army sa intirong Kabikulan. Uyaan parte kan mga pahayag na iyan ni Major Frank Roldan, Chief Division kan Public Affairs Office kan DFAO. Magkaroon ng advisory tungkol doon sa pagpasok. Wala pa po nung magkaroon ng advisory tungkol doon sa pagpasok ng bagyong Krising, ay naalerto na po natin yung ating mga units. At ngayon po, may namumuna naman pong low pressure dito sa atin. Nananatili po silang naka-alerto at di pa po nalilip. Parte ka na mga pahayag ni kan tagapagtaram ka na Philippine Army na si Major Frank Roldan, Chief Division kan Public Affairs Office o DFAO. Sa iba pang detalyes kan mga barata sa lado lokal, pununtan linya mag-aali sa satuyang mga pag-iriba sa luwas. Pusher dakop sa Barangay kan San Felipe. Boyet Paderes sa detalye. Saro na namang gailag po untok sa pagbariwas ng droga ang gailag kasalbar sa kamot kan mga autoridad kan nakaaging aldaw sa gilibong bypass operation. Sigon sa report, alas 8:45 rin pagkabanggi sa Zone 5 kan Barangay San Felipe. Ilalat-halat kan pulis na naggalak bilang foster buyer ang suspect na si Joshua, 47 anyos na taga Zone 4B sa Barangay Concepcion, Pequeña. Asin laiman nalangkag sa paggalak ang pulis o minabot na si Joshua sabay doon ling sarong sa sening shabu sa pulis. Karibay kan 500 pesos. Duman na pinusasan kan mga pulis kan karap-kapan may tulupang sa sening shabu. Ang nakway si Joshua nakakuntun niyan sa Police Station 3 Detention Cell. Police. Para sa BBS News, Boyet Paler. BBS, Basta Bareta, sigurado. Iba pang detalyes kan mga barata sa lado lokal, temporaryong isinara sa mga motorista ang spillway na nagsusumpay kan Barangay kan Santa Teresita, asin Barangay San Andres duman sa parte mismo kan siyudad kan Iriga. Iyan matapos na daina maging ligtas na agihan kanda sudma pa. Mantang bukas manda asin pasabul ana precaution kana ruta gikan man sa parte mismo kana Santa Teresita pasiring sa Barangay kan San Jose, Pugay, Baaw sa paagiman kana temporaryong wooden bridge. Digdi pinagapagirumdum na publiko na magdubling ingat sa pagbiyahe asin sundon ang abiso sa mga autoridad para man sa kaligtasan na kana gabus. Ada pagapataw kana tubig sa spillway sa Barangay kana Santa Teresita asin Barangay San Andres, Iriga City. Bunga naman kan makusog na pagbagunas kan uran darakan habagat asin man kan na bagyo. Sering man digdi nagpapadagos na sarado anasambit ng agihan sa spillway sa anuman na klase nin bihikulo. Sa iba pa nga detalyes kan mga barata sa lado lokal, mga soldados kan CMO Batalyon kan Philippine Army nasa irarom kan wasar training o nagpasa irarom sa wasar training bilang preparasyon sa panahon kan kalamidad. Daryl Banya sa detalye. Matapos ang ginibong wasar training kan Philippine Coast Guard District Bicol, para sa mga personahes ng Central Bank digdi sa Kabikulan,
ipigsunod ngunyan kan PCG and training sa mga soldados gikan sa 9th Infantry Division kan Civil and Military Operations Battalion na nakabase sa laog kan Campo Simeon General Ola. An wasar training kana sa 30 mga soldados kan Philippine Army ang tigigibong niyan sa tao kan maraot na kamugtakan kan panahon dara kan habagat. Dakulaan pa salamat ni Coast Guard District Bicol Commander Commodore Ivan Roldan ninhuliman sa kadakulan mga nakikipag-coordinate sa inda gikan sa mga ahensya de gobyerno sa Puwersa Armada, mga law enforcement agency asin magil sa mga pribadong grupo asin man kumpanya na gustong magpa-training sa inda. Dakulang bagay subot ini orog sa Philippine Army na preparadong permi sa pagtabang asin pagresponde sa mga namamanwaan orog na ang kabikulan, kaya ang terming tinatamaan ng kalamidad orog na ngunyan na panahon ng tiguran asin man mga bagyo. Dagdag na bareta sa lado lokal, Daryl Banyas, Basta Bareta, sigurado. BBS Basta Bareta, sigurado. Sa iba pa nga detalyes kan mga barata sa lado lokal, ready to eat food boxes itinao kan DSWD Bicol sa mga pamilyang stranded niyaon dyan sa Pasakaw Fort, sa Pasakaw Camarines Sur. Nagtao ang Department of Social Welfare and Development DSWD Bicol nin 16 na ready to eat food RTIF boxes para man sa mga pamilyang mga stranded dyan sa Pasakaw Port sa Banwaan kan Pasakaw Camarines Sur. Ninhuli man kan epekto kan bagyong Dante asin man habagat nayatud kan mga tauhan kan DSWD Bicol kasud ma ang mga RTIF boxes na kung saan may laman ang mga inini na free cook meals para mada makapag-supply nin bastanting pagkakan sa panahon kan kalamidad asin man mga apektadong mga pamilya na yaon ngunya nagpapaipli sa port kan Banwaan kan Pasakaw Camarines Sur. Ang inisyatibong ini bunga naman kan direktiba ni President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. na siguradon na igwanin panginot na pangangaipo asin pagkakan ang mga stranded na mga pasayro dyan sa parte mismo kanda Banwaan kan Pasakaw Camarines Sur. Ang 16 na mga pamilya na stranded iripasiringon kuta na duman sa parte kan San Pascual, Masbate. Sa iba pa niya itong detalyes ngunyan kan mga barata ratsada pa kita ngunyan kan mga barata pakitangunyada sa lado lokal. Mushroom production sa runang maray na hanap buhay, sabi kan Department of Agriculture. Boss Okay Isminda sa detalye. Saro na nga maray na hanap buhay ana pag-culture o pag-ataman ni na mushroom igdi sa probinsya ni na Camarines Sur na kung saan nagpapadagosan pag-training pagtugtukan Department of Agriculture sa gustong makanood sa presente subot igwani na nag-training sa Department of Agriculture na mag-atama ning mushroom na ngunya nagsusupply na ni mushroom sa duwang hotel igdi sa siyudad ni Naga Apera kayan igwasapot ni mga individual na nag-aatama ning mushroom na ibinibinta sa merkado asin maray ang bintahan kay ni kung kaya nangapudan ang Department of Agriculture sa gustong makanood pwede sapot magpasiring dyan sa Department of Agriculture tanganing tukduan sa pag-ataman ni mushroom asin ini makakadagdag hanap buhay sa individual na makakanood sa pagtanom ning mushroom. Dagdag na bareta sa lado lokal, Oscar Ismenda, Basta Bareta, sigurado. BBS Basta Bareta, sigurado. Ay bapang detalyes kan mga bareta sa lado lokal ang pagkakaraot kan transformer kan 75 o kan 75 kVA jad sa parte mismo kan lugar kan barangay kan Abilia, Naga City. Iyo ang rason ka na mag-agang brownout kan nagtalikod na daw sa lugar kan barangay kan Abilia. Porbaran man kuta nga gibuhon o irahayon kan crew kan kooperatiba kan kaso Rikudos nasambit ng transformer alagad ninhuli kan kusog kan pagbagunas kan uran kaya daina ini pinagapadagos pang irahayon ninhuli ta malalaog nin tubig ada pagbukas pasanakan transformer asin maapektaran ada mismong laog na gasolina o crudo digdi nagdesisyon ana ribayan ini kasudma ni na bagong
transformer para mailikay sa peligro ana mga crew kan kooperatiba kan Kaso Ricodos. Uli kan mas mag-aga nga brown out sa parte mismo kan Barangay Abilia, naghagad din dispensa ana manemento kan Kaso Ricodos sa mga inconveniensya na pigadulot kan brownout sa mga miyembros konsumidor kani dyan sa barangay kan Abilia. Nagbunga man nin grabing pagtuyaw asin na pagbatikos ang nangyaring mag-agang brownout na namatian kan mga residentes. Uyaman ang parte kan mga paayag na yan ni Rener Bukay kan Kaso Ricodos. Duman sa mga konsumidores ng kuryente dyan sa may Adelia. Igo kita dyan kasubanggi na narespondihan. Naraot si transformer ng 75 kVA. Nag-prepare sa kuta si crew kang kasureko to na mag-repair sa subanggi. Kaya lang sige man uura. Dahil na po nabubukasan itong transformer sa malalao ka ng tubig uran, itong oil sa laog. Kaya sabi ko, rebayan na lang bago ngunyan, napag-ulayan niya kang technical department. Re-rebayan din na ngunyan yung bago. Kaya si mga taga-Adelia, nangahagad kami ng dispenser na napaagahan ni si pag-repair kasubangin, delikado man po duman sa crew. Ang iba pa pati na consumer dyan, may generator, baka niya kung makuryente ka mo, ang iba pati mayo po ng double throw, baka magluwas sa linya si generator, kuryente kang produce ng generator, baka lumabas sa linya, mag-step up, baka ma-accidente pa kita. Kaya yun po. Artikan mga paayag ni Rener Bukay kan Kaso Ricodos. Sa iba pang detalyes kan bareta, kinumpirmar man ni Rener Bukay kan Kaso Ricodos ang pagbaba kan taripa sa kuryente kan Kaso Ricodos sa bulan kan Hulyo. 7 pesos sana anda babayadan sa parte kan kuryente o 7 pesos .60.48 sa residential. Ini resulta kan pagbaba kan presyo kan krudo na pinagagamit mismo kan kooperatiba kan Kaso Ricodos o kan mga electric cooperative. Asin iyada bunga naman kan paglaylo kan gera duman sa parte kan Middle East sa pagultanan kan nasyon kan Israel asin man kan Iran na nagdaraman ninda kulang tabang para man magba ang taripa kan kuryente. Uya si Rener Bukay kan Kaso Ricodos. Pagkakataon na ini na ipaabot sa kabos, 7 pesos na sa nandito yung taripa. 7 pesos .6848 sa residential. Kaya sa kulang bagay ini, permi man ang kompetitor na mapababa ang taripa. Kaya lang, sabi ko nga maray na lang din nagtapos itong kararibukan sa ibang nasyon. Apektado naman po apektado naman sa to ang produktong petrolyo, pwedeng may domino effect ini sa presyo ng kuryente. Kayo po, nagdugan, sana din maka-apekta rin. Medyo sa parte sa mga consumer, pero ang gusto sa itong mag-ian. Kaya lang, mag-ian itong pagbayad din. Kaya lang, sabi ko nga, nakadepende mangyari sa nakukonsumong kuryente. Artikan mga pahayag ni Rener Bukay, tagapagtaram kan Kaso Ricodos. Mga tugang yan ang kateripudan kan mga barata sa pangarangkan sa tuyong mga nakaibanan sa pagpaabot kan mga barata sa Engineering Department. Iyaon dyan si Sir Stephen Pabis, Chief Engineer Ariel Camarote. Ako po ang sinong para barata si Junel Cuba. Mabalos kan sila po pagantabay, mapasatuya pulugudan biyaya, patin, bendisyon kan mala Diyos. Basta barata, siguro. BBS Basta Bareta, sigurado.